Pagpasok pa lang ni Tita Alisa at Arkin ay dali-daling tumakbo palapit sa akin ang batang lalaki. Haharang pa sana sa santal pero sumenyas na ako. Napadaanin niya ang bata. Umiiyak na yumakap sa akin ang bunsong kapatid ni Anton. Ate, anong gagawin namin? Sikurin lang ang pag-asa namin pagkatapos ganun pang nangyari sa kanya? Humugot ako ng malalim na hininga. Tsaka bumaling muli kay Chantal. I nodded at her and that means na she can leave us for a while. Tumango naman siya kagad at tumabas ng opisina. Inakay ko si Arkin patungo sa sofa at pinaupuroon. Lumapit din ako kay Tita Alisa at yumakap. Si Ana po? Tanong ko. Malungkot ang itsura ni Tita. Baka sa mata nitong galing to sa pag-iyak. Gustong sumama pero hindi ka naman pwedeng hayaan na mag-isang ama nila sa Siargao. Nang malaman ng tito mong nangyari, halos mabaliw siya. Iyak din ang iyak si Ana. Gusto yun man namin pumunta dito lahat, di pa naman tuloy magaling ang kanilang ama para bumiyahe. Yumuko ako. Gagaling po si Anton, Tita? Sabi ko bilang pagpapalakas sa loob nito. Alam ko sa sarili kong kailangan kong ulit-ulitin sa aking sarili. Nagagaling ang kaibigan ko. Siya nga pala. Kaya kayo pumunta rito dahil nais namin magpasalamat sa inyo ng kapatid mo sa pag-asikaso kay Anton habang wala pa rito sa Maynila. Inabot ko ang kamay ni Tita Alisa. Tungkol po sa gagamiting pera para sa gamot ni Anton. Huwag niyo na pong isipin yon. Kami na po ng kuya kong bahala sa mga gastusin. Mas lalong lumungkot ang itsura ng ina ng aking kaibigan. Daniela, maraming salamat ha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo ng kapatid mo. Alam kong siya rin tumulong noon sa asawa ko. Gusto ko sana siya makausap para magpasalamat man lang. Pero sa tuwing pupunta ako para bumisita sa kanya, palagi siyang abala sa trabaho. Ayoko namang istorbo. Marahan akong tumango. Wag po kayo mag-alala. Ako na po magsasabi kay kuya. Kami na pong bahala kay Anton. Sa tingin ko po mas makakabuting manatili muna kayo sa tabi ni Tito Steve para kahit papaano po hindi siya mag-alala ng sobra. Umiling si Tita Alisa. Hindi ko naman po pwedeng pabayaan ang anak ko. Gabi, nakagat ko aking ibabang labi. Pasensya ka na ha. Alam kong maagang pagdalaw namin dito. Di naman kami manggugulo, itsa pa. Nangungulit din kasi tong si Arkin na puntahan ka namin eh. Miss na miss ka na raw kasi niya. Umusod ako sa tabi ni Arkin at niyakap ito. Bandang tanghali, bigla na lang may sumugod sa opisina ko. It's none other than Lara. She was fuming mad when she looked at me. What is the time? Walang gana kong tanong. How dare you? Malakas ang sigaw niya dahilan para pati mga napapadang empleyado ay mapambaling sa amin. Tinigil kong aking ginagawa at tumingin sa kanya. Anong karapatan mong papuntay ng mga Paskol na yon dito? Talagang pinapasok mo pa sa opisina ko. I crossed my arms in front of my chest. Excuse me, itong opisina ba nito ang tinutukoy mo? Naningkit ang kanyang mga mata sa akin. Nang ma-realize ang pagkakamali niya, isa ka ito natawa. Gosh, didn't you forget that this is my office now? Inaanto ka pa yata. What if matulog ka muna? Those people ruined my father's reputation, Daniela. Your father ruined his own image by ruining other people's business. Lara scoffed. I am gonna ask you, Gabby. How much do you know about our family? Your father, my father, our grandfather and other relatives. How much do you know about them? Nanatili ang tingin ko sa kanya. I might be the same as my father. Yes, I'm a brat. I'm inconsiderate. Masama ang ugali and such, but I never lied to anyone. My father did not do it. Kung ano man ang sinabi ng mga Pascual sa'yo at kung ano man ang nalaman mo, hindi yun totoo. Mahina akong tumawa. Then what is the truth then? Sino may gawa niyon kung hindi si Tito Regan? She swallowed hard. We believed it's your dad. Siya lang naman ang galit sa daddy ko eh. Siya lang naman ang gustong makuha ang kumpanyang to at dahil doon, handa siyang gawin lahat para lang masira ang pangalan ni daddy. Natigilan ako sa sinabi nito. I hate the fact that she told me about what she thought, but I have it more because I can't believe of her. Because I know Papa as well. He might look like a good person, but it's hiding his evil personality. At kung ganoon nga ang nangyari, ibig sabihin, isa ako sa mga responsable sa pamilya Pascual. I know it will be hard for you to accept, but enough. I heard what I need to hear. You may go. Lara heavily sighed and stomped her feet and started walking outside. I almost lost my focus in working. Instead of taking a break, I gave more time in checking all the documents until I finished my supposed-to-be two-day job. Nang gabing yun, nagtungo ako sa kondo ni Kuya. Luckily, naabutan ko siya. Can we talk for a while? Mukhang napansin niya namang seryoso ko kaya agad siyang pumayag. Ilang minuto kaming tahimik na umupo sa living room. Parang ang aking buntong hininga habang nakayuko ako at tawa ko ang magnantimpla niyang kape. You're going to tell me something? Isang marahang tango ang sagot ko. How much do you know about Papa, Kuya?
Namagangat ako ng tingin, nakita kong bahagya siyang naguguluhan sa tanong ko. Well, to tell you frankly, pagkatapos mong magwala, I lived most of my life with Mama in Cebu. I stayed with our grandparents. Kapag namimiss ako ni Papa, pinasusundo niya lang ako sa kanyang sekretarya at isang linggo ako mananatili sa kanya. If you're asking me if we're close enough, I could say no. Papa and I are more like acquaintance. That's how I describe our relationship. And also, you knew already I wasn't his favorite. It was you. Umiling ako. It's not about it. Anong pagkakilala mo sa kanya, kuya? Is he good, bad, or... He's cunning. Gabby? Agad niyang sagot, just as I thought. He is cunning in a very excellent way. That's what I notice about him. Hindi siya titigil hanggat di niya nakukuha ang bagay na gusto niya. He always finds a way of getting it. Wala siyang pakialam kung may matatapakan siyang tao. Humugot ako na malalim na hininga. Do you think he is the reason my lolo could not trust Tito Regan? He stopped and studied my expression. Do you think he is the reason behind the issue regarding the Pascual? I saw him swallowed hard and looked away. There is a guilt that can be seen in his eyes. Tama ko, hindi ba? He sighed. How did you find out? Napabuga ko ng hininga at sumanal sa backrest ng sofa. By connecting the dots, kuya, and just right now, I realize that maybe the reason why you're so attentive with the Pascual is because you are paying an unwritten debt to them. Because you are guilty of what our father did to their family. Pagod na umiling si kuya. I should have told you about it sooner. Hindi ko akalaing malalaman mo sa ganitong paraan. I am not mad at all. Because believe me or not, the reason why I am here is because I want to tell you that I've been used as a pawn for him to get the center point, and I declined to be just his pawn. Papa and I are now in each other's opponents. Umiling si kuya. You shouldn't fight him, Gab. Matatalo ka rin sa bandang huli. I don't care. I just want him to realize that I and Papa are just the same. We're both competing, both cunning, and it will take a lot of time for me to give up. He needs to pay for what he did. Umindo ako sandali at inisip si Tito Regan. For how many months I thought he's the villain, but I was wrong for thinking that way. He may be the worst irritating person alongside with Lara, but he doesn't deserve the hate he's getting. Umayos ng upo si kuya at inabot niyang kamay ko. I'm here always to back you up. This is the promise I made while you're gone. Nasa oras na bumalik ka sa piling namin, ako maging kakampi mo sa lahat ng bagay. I am counting on you, kuya. Bago ko umalis, tinanong ko rin siya kung maaari ako manatili sa unit niya pansamantala para mabisita mag-ina sa unit ni Anton. He said I'm always welcome to live there. For the remaining days before I go back living in my brother's condo, I had to inform Zayden. Pumayag naman to sa plano ko. Ang concern niya raw hindi daw kami makakapag-grocery para sa fridge ko sa condo. But then I had a plan to invite him to go to the supermarket. Hindi ako bibili ng grocery para sa sarili ko kundi para kina Arkin at Tita Alisa. Para kahit paano hindi na nila problemahin pa kanilang pagkain. You really care for them, don't you? Jaden asked while we are at the market. Bumaling ako sa kanya at gumiti. I have to. Dahil pamilya sila ng kaibigan mo? Umiling ako. Because I owe them an apology for what Papa did to them before. He seemed confused, that's why I told him everything I know. You see, my family is complicated than yours. Jaden shakes his head. Our families are both complicated in a very similar way. Nang hapon ding iyon, dumiretso na kami ni Jaden sa unit ni Anton, kung saan kasalukuyang naroon ng kanyang ina at kapatid na lalaki. Ilang beses kong pinindot ang doorbell bago ko bumukas ng pinto. Ang una ko nakita si Tita Alisa pero agad ding dumungaw si Arkin mula sa likod nito. Ate Gabi! Tuwang sambit ito ngunit agad na nagbago ekspresyon ng mukha nito na makitang tao na sa likod ko. Gab, Mr. Castillo. Mahinang sambit ni Tita Alisa. Halika, pasok kayong dalawa. Sabi nito at mas niluwagan pa ang pagkakabukas ng pinto. Pumasok naman kaming dalawa at agad nang umupo sa sofa. Napadalaw kayo? May sadya ba kayo rito? Nakangiti nitong tanong. Kinuha ni Jaden ang paper bags at ipinatong yan sa lamesa. Alam naming mahirap ang pinagdaraanan ninyo ngayon. Umaasa kami na kahit papaano makakatulong sa inyo itong pinamili namin. Tumayo si Tita Alisa at tinignan ang mga iyon. Humugot ito ng malalim mahininga at bumalik sa kinaupuan. Hindi ko maiwasang mahiya sa tulong na ibinibigay mo sa aming pamilya. Napakabuti mo sa amin, Daniela. Sa totoo lang, kinakabahan talaga ako dahil baka hindi nito tanggapin ang mga pinamili namin ni Jaden. Mabutit hindi nila tinanggihan. Maraming salamat din sa pagdalo, Mr. Castillo. Bumaling ako kay Jaden. Ngumiti naman siya kay Tita Alisa at sa batang katabi nito. Kitang-kita ko ang ekspresyon ng mga mata ni Arkin na tila hindi niya gusto sa Jaden. Jaden na lang ho, mas okay ho sa akin kung Jaden na lang ho itatawag niyo sa akin.
Alanganing tumawa si Tita Alisa. Maraming salamat, Jayden. Ate Gab, ano mo siya? Sabay-sabay kaming tatlong napalingon kay Arkin. Napansin kong pinandilatan siya ng kanyang ina ng mata, pero tila baliwala to sa bata. Si Jayden? Boyfriend ko siya. Kumunot ang noon nito. Pero sabi mo sa akin, ate nung pumunta ka na Siargao wala kang boyfriend. Muling sanaway ni Tita Alisa si Arkin. Kasi naghiwalay kaming dalawa noong mga pagkakataong yon, pero ngayon okay na ba ulit? Ganun po ba yon? Kahit iwalay na pwede pa rin magkabalikan? Tumango ako. Nangyayari ang bagay na yon kapag talagang mahal ang dalawang taong isa't isa. Ngumusot si Arkin. Sayang ate, gusto pa naman sana kita para kay kuya. Pero ngayon, okay na. Nang marinig ko sinabi ng batay, agad kong hinawakan ang kamay ni Jayden. Mahirap na at baka bigla na naman to mag-overthink. Naku, pagpasensya mo na tong si Arkin ha, talagang madaldal tong batang to eh. Mahina akong natawa. Alam ko na yon, tita, huwag kang mag-alala, ayos lang. Maraming salamat din sa groceryng dala ninyo. Sa totoo niyan, hindi ko rin alam kung saan ako kukuha ngayon ng pansuporta namin ni Arkin. Ngayon nandito kami sa Maynila. Hindi ko tinanggihan ang tulong mo dahil kailangan din talaga namin. Pasensya na talaga, Gab. Tita, basta kapag may kailangan po kayo, pwede po kayo lumapit sa akin at kay kuya. Nang sa gayon, maibigay namin sa inyo mga kailangan ninyo. Balang araw mo kakabayad din kami sa kabutihang ginawa ninyo magkapatid sa aming pamilya. Tipid ng ngiti lang binigay ko sa kanilang mag-ina bago ko tumalikod. Hindi ko matawang gumawa sa ginawa ko. I was not helping at all. It was more like paying for what our father did to them. Marahil kung hindi nasira ang para ni Tito Steve noon, baka mas mayaman na rin sila ngayon. You look bothered. I nodded. Because I am. I feel sad whenever I think of all the things my father did. It's just frustrating. You're stressed. And I think coming with me here in Siargao, help you to forget everything for a while. Webes ng hapon. Bago ko umuwi, nagdesisyon akong dumaan sa opisina ni Lara sa Center Point. Mukhang di niya naman ako inaasahan kaya labis ng pagkabigla sa kanyang itsura nang makita niya ako. What brought you here? Matari niyang tanong. Kinuha kong susi ng aking opisina sa bulsa ng aking suot na slacks. Inihagis ito sa kanya. What's the meaning of this? Don't tell me sumusuko at binabalik mo na sa akin ang pamamalakad ng kumpanya. Umangat ang sulok ng labi ko at tinisihan siya. You wish. She rolled her eyes at me. I'm offering you a truce. I'll not be around tomorrow morning until Monday because I have something to do personally. If you want to take care of the company while I'm gone, please do so. Kung ayaw mo naman, leave as it is. She narrowed her eyes at me. Are you asking me to become the OIC while you're away? Walang gana ko siyang tinignan sa kanyang mga mata. Kung ayaw mo, okay lang. I am taking the key. Humakbang naman siya palayo sa akin. You gave it to me already. Wala nang bawian. Huwag mo lang pagsisiyan na umalis ka. Dahil lahat gagawin ko para mabawi sa iyong posisyon ko. I smirked mentally. Wala naman siyang makikita sa loob ng opisinang yon dahil lahat ng mga importanteng dokumento pinamove ko kay Chantal sa storage room na kami lang ang may alam. Okay then. Take care, cousin. Pahabol niya sa akin bago ko tuluyang makalayo. Tinaas kong kamay ko at kumaway sa kanya nang di siya nililingon. Sakay na isang private chopper na pag-aari ni Jayden. Nakarating kami sa Siargao nang halos wala pa isang oras sa biyahe. Maaga kaming umalis ng General Luna kinabukasan. Ang plano ni Jayden sa San Isidro na kami manatili hanggang linggo na umaga para magkaroon kami ng pagkakataong mabisita ang mga kaibigan niya na naging kaibigan ko na rin. Magmula na magising kami hanggang sa biyahe, hindi na kami nagkikibuan. Nasa isip ko pa rin ang nangyari kagabi at siya na may abala sa pagsagot ng mga tawag sa kanya ng kanyang mga kaibigan kaya hindi ko na siya kinausap pa. Nakatulog ako sa biyahe at kusa rin nagising na maramdaman kong bumabagal ang takbo ng sasakyan. Pagkahinto nito'y nauna na akong bumaba at kinuha mga gamit ko sa backseat. Nauna na rin akong babasa sa loob. Daniela! Agad akong lumingon sa aking likuran nang marinig ang pagtawag ni Jayden sa akin. Aalis muna ako Kailangan ko lang puntan sa Del Carmen. Pinatatawag ako ni mama eh. Gusto mo bang sumama sa akin? Tipid akong umitis sa kanya at saka marahang umiling. Pagod ako, Jane. Next time na lang. Tumango naman siya at di na namilit pa. Pagtalikod ko'y narinig ko ang kanyang mga yabag papaalis. Na makarating ako sa pinto, saka lang ako lumingon sa papaalis sa sasakyan. Humugot ako na malalim hininga at binuksan ang pinto. Dumiretso ako sa aking gilid. Nilapag kong aking mga gamit sa lamesa at pagkatapos, pabagsak akong humiga sa kama. Tumitig ako sa kisame na ilang minuto. Pagkatapos ay pabalik-was na bumangon na makaisip ng pa pwedeng gawin.
Hinanap ko ang mga painting materials ko nakatago sa maliit na storage room. At nang makita ko mga ito, dali-dali kong nilala pa isa-isa sa aking silid. Wala naman akong problema. O baka ayoko lang aminin sa aking sarili na may problema nga ako. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Hindi ko alam kung tama bang nararamdaman ko pa ito. Kaya imbes na magmukmuk ako buong araw, susubok na lang akong gumawa ng painting para maalis ang isip ko sa mga nangyari. Buo ang loob ko na magpinta. Hinayaan ko na lang aking sariling ihayag ang aking nararamdaman sa pamamagitan ng aking ginagawa. Hindi ko nga namalayan ng oras. Nang bumaling ako sa wall clock, nakita ko mag-aalauna na pala ng hapon. Patapos na rin ang painting na ginagawa ko, and I was surprised by its result. I did not know that I was able to do it. At hindi ko rin akalaing makakagawa ko ng ganitong obra. Isang ina na may buhat na sanggol ang aking ipininta. I heaved a huge sigh and removed the apron and hung it on the stand. Niligpit ko rin iba pa mga kalat sa paligid bago kumupo sa kama. Ilang sandali lang nakaramdam ako ng antok kaya humiga na ako. Pirikit ko ang aking mga mata hanggang tuloy na akong idinuyan ng antok hanggang sa makatulog ako. Nagising ako na maramdaman ng marahang pagkapros ng palad sa aking pisngi. Hey, sleepyhead, wake up! Marahan kong kinusot ang aking mga mata. Bumaling kay Jayden na nakaupo sa gilid ng kama. Kanina ka pa nakauwi? Tanong ko sa kanya. Napahawak ako sa aking ulo nitong maramdaman ang pagkirot nito. You did an amazing job, my love. Aniya habang nakatingin sa painting na ginawa ko. Wala kasi ako magawa kanina eh. Naisip kong kunin ang mga gamit sa storage room para magpinta. Matagal ko na rin kasi itong hindi nagagawa. Bumaling siya sa akin. Marahang kinuhang kamay ko, tinalikan ito. It's okay. I'm sure you did not eat lunch. Kaya tara na sa kusina. Nakapagluto na ako. Tatayo na sana siya na mapansing titig na titig ako sa kanya. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Kanina ka pa bang nakauwi? Tubango siya. Yes. Hindi lang kita ginising dahil mahimbing ang tulog mo. Pagod ka talaga yata. I feel lightheaded. Siguro dahil hindi pa ako nakakain ng kahit anong magmula kanina. Inalalayan niya ako sa pagtayo at paglakad hanggang sa may kusina. Siya na rin ang naghain. Na makita kong niluto niya, hindi ko naiwasang matakam. You cooked menudo? Sabi ko habang nakatingin sa kanya. Hindi ko maitago ang amazement ko sa nakahaing pagkain sa harapan ko. May spam pa siyang nilagay sa tabi ko. Baka naman tumaba ako nito. He smiled. I don't mind. Basta't gusto ko nakikita kitang busog, mas masaya ako ron. Umuso ako sa kanya. Ayokong tumaba. Hindi ko alam kung babagay sa akin kung tumaba ako eh. Kahit naman tumaba ka o hindi, para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Mas lalong humaba ang gusto ko na marinig kong sinabi niya.